Honor, pasensya na po kayo sa hinihingi kong invoke, pero wala na po akong babanggitin po. Opo, pwede na pong ituloy. Wala nang babanggitin. Yes po, hindi ko po ine-exercise yung invoke of the rights kasi wala na po akong idadagdag dito. Sinabi niyo po kanina, Hindi po, hindi ko lang po naintindihan masyado kasi po, actually po, first time ko pong makaranas ng ganitong klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na Senate. paano niyo po ma-explain na nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ninyo, paragraph 20, ilan sa kanila? Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong mga dagdag? Ang mga ito ay sina or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20. Ganon din po sa paragraph 29. Yung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina? And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 congressmen. Paano nyo po mapapaliwanag yun? Ilan sa kanila ay klaro? Mhm. Ilan lang? Or examples? Ilan? Few of them. So there is a whole universe. Your Honor, ito lang po ang nakasulat kasi wala po akong gabay ng abogado po dito. Nung akin po itong sinulat, wala pong nag-draft. Ako lang po. Walang naggabay Opo. na abogado. Opo. So sino ang naggabay sa inyo kung hindi yung abogado? Bali po yung pagsusulat po nito, Your Honor, is ako po ang mismong nagsulat at pinabasa ko lang po sa abogado ko kung okay na siya. Ito po ay subscribed and sworn to no September 6. Yes, Your Honor. Ang gumawa nito ay abogado ninyo? Ako po, Your Honor. Kayo po. Mhm. O, so bakit po ganun ang pagkakalagay dito? Ilan sa kanila? So Sabado nyo ito in-execute. Yes, Your Honor. Prinisent ninyo kahapon sa hearing ng Senado. Yes, Your Honor. So ito ay sarili mong gawa Yes, Your Honor. na pina-formalize mo na lang sa abogado mo. Yes, Your Honor. Sino po yung abogado nyo? Si ano po, si attorney, Subido po. Attorney Subido. At ito ang presenta nyo sa Senado. At wag ko po maintindihan yun. Wala na po. Wala na po. Ilan sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us, please. Hindi po malinaw. Ang ibig po sa akin, kasi may pagka-Bisaya po ako, hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po ang mga binabanggit ko. Ito lang ang alam mo? Yes, Your Honor. Wala ka nang idadagdag. Wala na yun. Member of the House of Representatives o kaya ng Senado. You are under oath. Your Honor, I don't believe na ganun nga na ito ay kumpleto na kasi nga yung ilan sa kanila. Your Honor, okay lang po ba? Tangingin ko lang po yung legal counsel ko. Mr. Chair, habang sila po ay nag-consult, meron lang po akong isang i-clarify. Isang tanong lang po. Kay Okay. Engineer Alcantara. Okay, please proceed. Engineer Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Opo, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Bryce. wala kang dinideliver Yes kay po. Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So, tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your So, Honor. tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero ano connection niyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala Your po Honor. kayong pagkakaibigan sa mga Estrada. Wala po, Your Honor.
Maliban po, no, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po, Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So di ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino ba mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po noong mga panahon po na yun, Your Honor. Pero malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH Yes, Your ni Honor. Undersecretary Bernardo. Tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, Just additional info lang. Engineer Alcantara, hindi pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay, it's okay. Thank you for the reminder. DE Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat po. We can go back to Mr. Diskaya. Tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala akong naniniwala sa'yo kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing Yes po. Wala na kayo. did in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration, wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig ko sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Roman Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha.
Okay na yun, wag na ho nating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Huwag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naiintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Your Honor, wala na po. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumite nyo sa komite. Oh, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Ribbon- Your sa Honor, Blue wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps you can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung nagabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero Kasi kayo nga, mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng exec properly. You'll be nearing a citation for contempt.
Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung, ano po, yung tanong po kanina. Because Kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session, kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, particular dito sa mga maanomalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to suspend, I therefore Mr. Chair. move to cite in Session contempt. suspended. Congressman. In line with my manifestation in my motion later, a while ago, I still move in accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation. I move to cite Mr. Diskaya in contempt. I so move. Mr. Chair. Mr. Chair, I object, Mr. Chair. Can you state for the record first the basis for the violation? Kanina, Mr. Chair, on record at in line dun sa questioning ni Representative De Lima, meron ng mga initial na mga binanggit si Mr. Diskaya. Keso merong papangalanan, tapos biglang atras, nagre-request ng executive session, tapos biglang atras, at seemingly nililito niya na itong kumiting ito sa pag-uncover ng katotohanan at paiwas na doon sa mga line of questioning na binabanggit ni Representative De Lima. So paano naman tayo magpo-proceed kung gano'n na, consciously nililito ni Mr. Diskaya ang kumiting ito patungkol dito sa listahan ng mga sangkot ng mga politiko sa mga maanomalya at ghost flood control project. And in line with that, in Section 11, letter C, refusal to answer any relevant inquiry. So, I still move. Mr. Chair, with the kind indulgence of Congressman Eli, can Mr. say I something? object, Mr. Chair. If I could just explain. There is an objection first by Congressman Flores. Can you state your objection? Yes, Mr. Chair. I understand the frustration of Congressman Eli, Mr. Chair. But I also understand the fact that the witness has been trying to explain and answer the questions thrown by Congresswoman De Lima. And there might be some confusion as to the Tagalog words used in the affidavit. I'm Bisaya also, Mr. Chair. And that could also happen to me. No? But the point is that he has not been evasive, Mr. Chair. He has been answering the questions, and the questions, the answers he might have been giving might be not to our liking and may frustrate us further, but he has still been answering, Mr. Chair. Mr. Chair, very quick manifestation. Mr. Chair, before we go on a vote, kasi merong objection, linawin lang po natin. Yung pong umaayaw sa content, hindi po ibig sabihin nun ay naniniwala tayo in toto sa mga sinasabi ni Diskaya. Posibleng meron siyang selective amnesia. However, it might send wrong signals sa iba pa nating resource person. With that, Mr. Chair, there was a motion duly objected. I move that the chair... Excuse me. It hasn't been Mr. seconded. Chair, Is there a Mr. Chair. second for this? Mr. Chair, can I be recognized for a while? Yes, Congressman Abante. But it I has just would like to request Yes, Congressman Eli if we can defer the motion for a while so we can continue with the questioning. I-defer muna. Pwede ba? Oh, can I request?
Can I request Congressman Eli to defer the motion for a while so we can continue with the questioning? I think Congressman San Fernando wants the Let's vote to proceed with the proceed, division but of the House. okay, it's okay, but is there a second already? I do not hear a second. There is no second. Motion is lost. All right. Well, before giving it to Congressman Abante, I think it's very important to talk about the affidavit of Mr. Diskaya because this is the basis of his statement. But before anything else, I think the people are looking at the notarization of the affidavit itself. It appears to be a bit incomplete. Is this correct? Because the PTR of the person who notarized the document is a PTR only for 2024. What year is it today? It is 2025. Can the lawyer of who assisted you in making this affidavit? Sa inyo na gawin ang affidavit na ito? Yung ano ko po, bali yung... Abogado niyo po. Opo. Siya po ba yung abogado sa likod, na nasa likod? Hindi po, bali ano ko lang po, legal Ikaw ang counsel abogado. po. Opo. So gusto ko lang linawin na bagamat ito po ay subscribed and sworn affidavit, actually si Congressman Mark Santos na nagbanggit po sa akin ito, ang PTR license ng abogado na nag-notarize po nito ay PTR Attorney Reynaldo Segobiense. PTR number 2469726-1 at 104-2024. So, ang ibig sabihin po nito ay this is an expired notarization. Hindi ba? Hindi ba ito, ang tawag ng mga abogado po rito, mere scrap of paper. Di ba? Di ba dapat recent yung mga dokumento ng mga notaryo pong pinagnotaryohan nito? Mr. Chair, Mr. Diskaya. just a short... Congressman Santos, please proceed. Yes, you mentioned my name regarding that. I'd just like to ask Mr. Diskaya, nagpunta po ba kayo doon sa notaryo nung ito ay... Mr. Chair, nagpunta po ba si Mr. Diskaya doon sa notary public nung ito ay ginawa ang kanyang sworn affidavit, Mr. Chair? Please respond. Thank you. Yes po, Your Honor. May picture taking pa nga po kami sa office niya. May picture taking. Mr. Chair, pakisubmit lang po yung picture taking nila at kung kailan po yung picture taking nila ginawa sa notaryo. Thank you, Mr. Chair. It's okay, but I think that has been raised already. Pero bago ko po ibigay kay Congressman Abante, yung pong pagtatanong, kailangan mo maglinaw lang dito sa ilang mga particular na detalye sa inyo pong salaysay. Nagbanggit po kayo ng mga kongresista, hindi ba? Sa inyo pong salaysay? Yes po, Your Honor. Ano po yung batayan? Bakit niyo po sila binanggit? Ang batayan po, Your Honor, is yung ano po, nakatransaction ko po sila ng personal at yung iba naman po ay yung kanilang mga tao po. Ibig sabihin po ay kaya ho niyo sila nakakausap, meron po tayong pinag-usapang proyekto. Tama po ba ito? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, regarding the PTR po, kung wala pong PTR, ang notary, it can be argued that affidavit is a mere scrap of paper. Since kailangan magbayad ka muna ng professional tax bago ka makapag-exercise ng profession mo.
Mr. Chair. Tama po, tama po. Tama po. Thank you for the information, Congressman Santos. But However, Mr. Chair, Mr. Chair, yes, Congressman just Tay, please. for clarity, even if it is not notarized, we have asked the witness to swear. So whatever he is testifying on is already sworn because we have asked him to swear. So it's immaterial if it is notarized o kung valid yung notary because we asked him to swear. Mr. Chair, if I may, because that's a sworn Mr. Chair, statement can po we sa call Senate. for a 2-minute suspension, please? Meeting suspended. Maraming salamat, Mr. Chair. I just would like to explain before I ask questions to two of our contractors here why I raise my voice a little bit. Because there is a big difference between telling the truth kaysa yung pinapaikot-ikot under oath. Pagkatapos, magsasabi ka ng kung ano na iba ang binabanggit mo. That's the reason why I made a point of order. Pero bago yan, Mr. Chair, gusto ko munang basahin ang nakalagay sa Isaiah 56:11. Ito, malinaw to. Gusto ko makinig si Mr. Diskaya saka yung iba nating mga ini-inquire dito. Ang sabi po dito Yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. This was written about 2,000 years ago, but still very appropriate and very accurate sa ating panahon. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga allegedly corrupt na mga tao na pinag-uusapan natin, wala pa sa impyerno, sinusunog na dito sa lupa. I just would like to tell them, it is still time for them to repent of their own sins, and come to the Lord Jesus Christ who can change their lives. Anyway, I'd like to continue with my questioning now, Mr. Chair. Kung maaari, I'd like to start with Mr. Bryce. Mr. Bryce, andyan po ba kayo? Mr. Bryce? Yes, Your Honor. Oo. Nabanggit nyo kanina, no? With projects in Bulacan, where you mentioned Senator Joel Villanueva, can you please provide us more info to this committee? For example, if the projects were actually implemented, who are the contractors of this project? Nagbigay ba ng SOP ito? And to whom? And how much? So please, Mr. Bryce, can you answer that question to me, please? Your Honor, ang meron lang po ako dito is screenshots, actually pictures taken from disappearing messages from Senator Joel Villanueva and D.E. Henry Alcantara. Pakita natin, sapagkat palagay ko yung pictures na yan, nasa akin din Opo. Can Yun po. we show it here? Meeting suspended. Presentation of the images. Congressman Abante is allowed to proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Bryce, no? Bago ko tanungin si Mr. Diskaya. Mr. Bryce, naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate within DPWH where ang mga USEC, ang mga DE, ang mga RD involved? And they are complicit in the practice of ghost projects,
and repetition of title of projects every NEP, ano? So that millions of government funds will be dispersed. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Your Mr. Honor, Bryce. in my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po So, ito sino, utos sa akin sino ng ang boss boss ko. mo? Si Boss Henry Alcantara po. Ibig sabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay, meron ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin kung sino-sino ang involved yan? Mula USEC, ha? Ang madalas ko po kasi naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Iba? Wala po. Yun po ay ang sasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinabi kanina ay kasinungalingan. Yes, Your Honor. Okay. Oh. Na, okay na ba yung picture natin na sinabi ni Mr. Bryce? Mr. Chair, if may I? Engineer Bryce, yes. The picture of the conversation of D. Alcantara and Senator Joel Villanueva, their disappearing messages was taken picture by one of my colleagues. So if I may, can we ask him to explain? Ano yan, Mr. Bryce, Mr. Chair? The picture was taken by someone else, Congressman Abante. Kaya unang-una, sino nagbigay ng mga, sa picture na yan, napapakita mo, sino ang involved dyan? Ikaw ba? O si Mr. Alcantara? Si Mr. Alcantara po, kasi po disappearing messages siya, kaya medyo kailangan mabilis po magbasa. So, pinicture na lang po para mabasa niya. Are we going to allow, Mr. Chair, the request of Mr. Bryce? Is your colleague with you here today? I think so, Mr. Chair. Can you state for the record the name of this person? Engineer JP Mendoza, Your Honor. Engineer JP Mendoza is directed to Living with opioid addiction can be a struggle. Supplicate with counselings for adults with moderate to severe. Engineer JP Mendoza, the one to explain the context of the pictures. Yes. He was the one who made who took a picture of the disappearing message. Yes, and he can accurately explain it, Your Honor. Yes. We should also, We should administer the oath to him before proceeding. Is Engineer Mendoza here? Please proceed to the table. COMSEC is directed to administer the oath to Mr. Mendoza. Mr. Mendoza, please stand up and raise your right hand. Is Mr. Mendoza present? Please proceed to the table. So that COMSEC may administer the oath. Yes, Mr. Mendoza is here. Please, COMSEC, please administer the oath. Please raise your right hand. Do you solemnly affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth for this committee? Your Honor. Okay na yung picture. Okay na yata. Okay na natin. Yes, authority is given to the COMSEC to flash the pictures being referred to. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza?
Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So, meron pong kasunod na picture yan na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. Maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? There are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po yung itong mga ito? Mga pangalan, kailangan mo magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po, Rafaelito Marcelo. Dati pong Maintenance Chief, Ernesto Daos. Planning Chief, Ernesto Galang. Administrative Officer, Evelyn De Jesus. Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief June Mendoza, at saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss, at saka po si, Sir si Chair. Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on the Okay screen? yan siguro. I think everyone, the names had been stated already. It's okay, Congresswoman ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, you have to have proper decorum, please. I'm sorry. You have to state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa tent po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities, please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po, at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. So what is the context of this picture for the benefit of people? kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for, inaayos po ni boss yan. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung na-picture na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera niyan? Hindi, sorry. Sige, pakikwento po muna yung, what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture please. Chair. Pwede lang po ma-clarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan? Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office.
Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? Kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise date. Diba? I think we will get the metadata of Yes, this importante for po yun. submission. At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please Sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno? Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. All right. Just answer, please. Then we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair. Okay, Congressman Sinay. Isang picture po. Kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back? Pakibalik daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. All right. Sinabi niya, Next picture, please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino, basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang Yan, politiko all po, of that. politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, next picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can you explain? Mr. Chair, para ba Congressman yan sa Abate. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes, Please respond. as far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga po tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back couple of years ago na. Okay, this is the next picture with another set of files of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung pinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures ng marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pinaprepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng milyaran para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong, alam ko po, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara may-ari niyan. Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din po si Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto ko tanungin si Engineer Alcantara tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Sapagkat kanina, marami siyang sinabi kasi sinungalingan eh. Engineer Sige, Alcantara, tapusin mo na daw yung mga litrato. tapusin mo na. Pero ba? Pero pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide. Alright. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the
Viber message and the content of the message, please. Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. Alright. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina dahil medyo maselan po itong conversation na to. Baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security kung sakali. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and business persons who are here, who are committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng TAD Control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung nakapicturean sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na bababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, siya ang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who you are, who this person is. Is this Senator, nakalagay na po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. Alright, can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec, parang nakalimutan ba niya. Number 1, props sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Alright. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung SEC? When dun sa message, you're referring to a SEC. Sino yung SEC? Secretary Manny Bunoan po. Okay. Kanino sinend yung message na yan? Boss Henry po. Bakit may kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Okay. Kanino pinapicturean? Sa akin po. Alright, thank you. So, photo basically ni District Engineer Alcantara. Alright, next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawa yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Ano? Can we read? Second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinicturean po. Pinapicturean kay Engineer JP Mendoza. Sige po. Can you read it for the record, please? For his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, bukas, boss. So, can relate to SEC po. Okay. Alright, thank you. Next slide. This is another slide which is the same context.
All right. Sige po, just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara